Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Muli po mga kaibigan, narito na po ang pagpapatuloy at huling yugto ng liham kasaysayan na ipinadala ni Melanie dito sa ating dulang Love and Memories. Hindi ko akalain na kunin ako ni Ronron sa mabilisan. Nakuha nga niya ang aking pagkababae. Kaya sinama ko sa amin para kausapin ang aking mga magulang na sabihin na may nangyari sa amin. Na itakda ang aming kasal. Na buhay ng maginhawa ang aking mga magulang. Pag may pinupuntahan si Ronron, sinasabihan ako na mag-shopping at maglibang para hindi daw ako mainip sa bahay. Isinama ko ang aking kaibigan na si Lida. Nililibre ko rin siya sa pagsashopping. Minsan, ang may dumating sa bahay ay... Magandang oras sa iyo. Pwede ko bang makausap si Ronron? Ang asawa ko? Eh, bakit? Ano bang kailangan mo sa kanya? At sino ka? Sabihin mo sa akin kung bakit gusto mong kausapin ang asawa ko. Ako si Mitch, yung pinalitan mo. Malapit na akong manganak, pero hindi pa siya dumadalaw doon sa inuupahan ko. Hindi pa niya ako binigyan ng gagastusin ko sa aking panganganak. Para sabihin ko sa'yo, wala dito si Ronron. Pumunta ka na lang sa opisina para doon mo siya kausapin. Kaya dito nga ako pumunta dahil nahihiya ako doon eh. Kaya tawagan ko na lang sa cellphone niya. Salamat sa iyo ha. Kung hindi mo ko pagdamutan ng kailangan ko kay Ronron. Huwag kang mag-alala. Pag umuwi dito mamaya, sasabihin ko sa kanya na puntahan ka at ibigay ang susporta para sa iyo. Ha? Naku, ang bait mo pala. Sana maging maayos ang inyong relasyon ng asawa mo at maswerte ka dahil ikaw ang pinakasalan. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Mabuti naman at napasyal ka dito sa opisina para hindi ka malusyang sa kakaisip. Dapat na maging busy ka para malibang ka. Bakit? Bawal ba kay Sir Ronron kung lagi kang nandito at magtatrabaho? Hindi naman. Kaya lang ayaw niya ako mapagod para magkaroon kami ng anak. Sana nga, Bes. Kailangan mo nang magbuntis para may aalagaan ka at may maglilibang sa'yo. Sa bagay, tama ka dyan. Pero wala pa rin eh. Sana sa mga susunod na buwan magbuntis na rin ako, no? Para may pakinabang naman si Ronron sa akin. Sigurado, may mga kasambahay kayo doon, ano? At wala ka nang ginagawa, kundi kumain at matulog. Oo, Bes. Kaya natatakot ako eh. Baka tataba ko ng husto. Hindi na ako magbubuntis. Huwag kang matakot. Dapat, hinay-hinay ka lang sa pagkain. At yung tama lang ang kakainin mo. Alam mo naman, galing ako sa mahirap, di ba? Kaya tinitikman ko lahat ng hindi ko kinakain nun. Pero mahirap din pala dahil apektado ang kalusugan. Kaya nga nagpakonsulta ako sa doktor kung ano ang dapat kong kainin. Ron, nakausap ka ba ni Mitch kanina?
Nagpunta siya rito sa bahay eh. Hindi niya ako nakausap sa opisina dahil lumabas ako. May pinuntahan ako eh. Pero hindi bale, bukas ay dadaanan ko siya bago ako pumasok sa opisina. Alam mo ba na matagal na hindi mo raw binibigyan ng suporta? Bakit naman ganun, Ronron? May tungkulin ka sa kanya. Naku, Melanie, sobrang ng babaeng yon sa paggastos sa mga luho niya. Hindi naman niya iniisip ang panganganak niya eh. Kaya binigyan ko siya ng leksyon para alam niyang ingatan ang perang ibinibigay ko. Maawa ka naman sa kanya, Ronron. Ganon pagbuntis. Kung ano-ano ang pinaglilihian. Abay, hindi na naglilihi yun eh. Kundi nananamantala at ginagamit niya ang kanyang pagbubuntis. Pwede ko bang malaman kung minahal mo rin si Mitch? Sabihin mo sa akin ang totoohan. Hindi, dahil sobra ng kalasingan ko. Nung may nangyari raw sa amin. Pero wala naman akong natatandaan na ginawa ko. Ano? Isang buwan nang hindi dumadalaw dito si Melanie. Bakit kaya? Ay, hindi ko rin alam. Ang mabuti pa, tayo na lang ang pumunta doon sa bahay nilang mag-asawa para kumustahin natin ang kalagayan ni Melanie. Oo nga na. Kailangan natin ang lumabas paminsan-minsan. Hindi ko pa nakita yung bahay ni na Melanie. Ay, ano pa? Di malapalasyo ang pinatayong bahay nila para sa kanilang magiging anak. Ay, oo nga pala. Baka di tayo nadadalaw dahil buntis na si Melanie. Abay, kung gano'n, abay, masaya ako. Para magkaroon na tayo ng apo. Maalagaan pa natin. Hanggang malakas pa tayo, hindi ba? Ay, oo naman, Bedong. Kailangan na mag-alaga tayo ng ating mga apo kung sakali para may silbi pa rin tayo na nandito pa sa ibabaw ng mundo. Sana nga para matuwa rin yung manugang natin kung makita tayo. Kung totoong buntis na si Melanie, abay, magkakaroon na sila ng anak. Sa susunod, huwag kang pupunta doon sa bahay. Ayaw kong masaktan ang asawa ko. Baka kaya niya, nagkaroon tayo ng relasyon. Tandaan mo yan. Oo, Ronron. Hindi kita kasi makontak sa cellphone mo. Kaya nagbaka sakali ako doon sa bahay mo. Hindi nga kita nadat nun eh. Nalawbat ang cellphone ko, kaya hindi mo ako makontak. Basta, hintayin mo ang buwan ng suporta mo. Hindi ko yan nakakalimutan. Sige, huwag ka nang magalit. Hindi na mauulit na magpakita ko doon sa asawa mo. Maswerte siya, ha? Dahil minahal mo. Pero ako, hindi mo ko kayang mahalin kahit may anak na tayo. Huwag ka nang makulit. Basta huwag mo nang hilingin yan. Dahil di ko yan may bibigay sa'yo ang pagmamahal ko. Dahil sa asawa ko lang, iniuwi ko lang pagmamahal ko. Sige. Wala na akong magagawa. Kung siya ang mahal mo, ano pa, di magtitiis lang ako. Hindi bale. Yung anak ko na lang ang magmamahal sa akin. Oh, ito ang pera na panggastos mo. Sana yung magtipid ka rin. Dahil hindi ko pinupulot ang pera. Kundi nagsasakripisyo ako ng panahon para mapaunlad ko at makapag-ipon para sa magiging anak namin ni Melanie. Sige, mauna na ako. At babalik pa ako sa opisina. Sige, Ronron. Naku, talagang hindi ko siya mapipilit para ako ay mahalin din. Ay,
Napakatanga ko talaga. Hindi naman pwede na igit ko ang aking sarili kay Rondron dahil may asawa na siya. Kaya dapat lang na asikasuhin ko itong pinagbubuntis ko para maging malusog na lalabas ang aking anak. I'll be with you for the rest of my life. From the bottom of my heart, I'll always be with you. Inay, mabuti naman at naparito kayo ni Itay. Hindi na ako nakakadalaw sa inyo dahil sa pagsisilbi ko sa asawa ko. Oh, hindi bali, anak. Kaya pa naming magbiyahe ng Itay mo. Napupunta rito. Kaya kami dalang ang dadalaw sa'yo, paminsan-minsan. Oo nga po, Inay eh. Alam nyo, hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko. Matamlay ang aking katawan. Parang ayaw kong kumain. Hindi ko maintindihan ang nararamdaman kong ito, Inay. Oh, bakit hindi ka magpasuri sa doktor para malaman mo kung ano ang iyong nararamdaman? Ang mabuti pa, samahan kita habang nandito kami ng Itay mo. Tutulungan ka namin. Sige po, Inay. Samahan niyo ako para magpa-check up sa doktor. Baka lumala pa. Mas lalong malaking gastos. Oo naman, anak. Kaya kung may ganyan na masakit sa iyong katawan, may pera naman kayo. At kaya ninyong magbayad sa doktor, di magpasuri ka agad. Opo, Inay. Sandali lang po ha. Magbibihis lang ako para makapunta na tayo sa doktor. Para malaman ko kung ano itong nararamdaman ko. Sige. Hintayin na lang kita dito. At, puntan ko muna ang Itay mo para magpaalam na pupunta tayo sa doktor. Meron ka mo, Pipay. Hindi pa tayo uuwi doon sa bahay. Bakit? Saan ba tayo pupunta? Ay, pupunta kami sa doktor para magpa-check up si Melody. Dahil matamlay daw ang katawan. Ayaw niyang kumain. May ganun ba? Kaya pala hindi siya pumupunta sa bahay. Dahil may sakit si Melanie. Kaya dito ka muna at hintayin mo na lang ako dito. At hindi rin kami magtatagal doon. Basta malaman niya ang nararamdaman niya o ang kanyang sakit, ay para makabili din siya ng gamot, ay uuwi agad kami. Sige na, Pipay. Umalis na kayo para hindi kayo gabihin. Alam mo naman, mahirap sumakay kayo. Ay nako, hindi kami sasakay sa jeep. May kotse naman si Melody. Yun daw ang gagamitin namin. Bahala kayo. Basta umuwi kayo ng maaga. Baka hanapin ni Ronron si Melanie. Oh, di sabihin mo na nagpunta kami ng doktor dahil may nararamdaman si Melanie, kamo? Muna, sige na. Muna akong istorbuhan. Kumakain ako baka mabulo ng pakaw. At maayos akong mabusog sa kinakain ko. Sige. Alis na kami. Huwag mong kalimutan ang bilid ko sa'yo para hindi magalit si Rondron. Baka akala niya hindi yaya ko si Melanie na maglakwat siya. Sabihin mo, Benong, na nagpunta kami ni Melanie sa doktor. I'm so blessed I have you, 'cause you gave the world to me. You're my inspiration, the perfect one in my life forever. You make my life complete. Ron, may sasabihin sana ako sa'yo eh. Ewan ko lang kung matutuwa ka. Sana naman, magtino ka na. Ha? Ano ba yung sinasabi mo, Melanie? Wala naman akong ginagawang masama para sabihin mo yan.
Alam ko na ilang babae ang nabuntis mo. Kaya magiging masaya ka kung sasabihin ko na buntis ako, magkakaroon na tayo ng anak. Ha? Totoo ba yun, Melanie? Abay, mas masaya ako dahil magkakaanak na rin ako sa babaeng mahal ko. Ang ibig mong sabihin, yung mga anak mo dun sa babae na nabuntis mo, hindi mo sila mahal? Hindi ko alam. Basta ibinibigay ko naman ang suporta na kailangan ng mga bata. Sige, Melanie, sundin mo ang ipinayo ng doktor sa'yo para maging malusog at malakas ang anak natin. At ikaw din, uminom ka ng bitamina at kumain ka ng masustansyang pagkain, ha? Oo naman. Natutuwa ako dahil maligaya ka. Dahil buntis na ako, magkakaroon na tayo ng anak na mag-aalaga at magmamahal sa atin pagtanda natin. Nagkunwari lang pala sa akin si Rondon na nagbago na siya. Pero patuloy pa rin ang paglalaro niya sa mga babae. Nandito siya dahil nandito ang kanyang kotse. Kaya sigurado na kasama niya ang kanyang babae dyan sa loob. Kaya magdahan-dahan ako na papasok sa loob. Saan kaya silang dalawa? Alin sa mga kwarto dito? Hahanapin ko para malaman ko kung sino ang babae niya ngayon. Bakit pa siya nang bababae? Samantalang malapit nang lumabas ang aming anak. May pagkukulang ba ako para hanapin sa ibang babae ang kailangan niya? Alin kaya sa kwarto nila ginagawang kanilang pagnanakaw ng kaligayahan? Alin kaya dito sa kwartong ito? Si Ronron yun. Ang mga walang hiya. Mga walang hiya. May babae na naman siya. Bubuksan ko ang pinto. Ha? Melanie? Ikaw? Si Ronron! Isa siyang badik! Hindi! Totoo ito! Hindi! Hindi! Hindi natin maiwasan na magmahal na lang bigla. Sa taga ng pagsasama naming dalawa ni Ronron, ngayon ko lang nalaman ang pagkatao ng aking asawa. Totoo na may nabuntis si Ronron, pero isa siyang bading. Para akong pinagtakluban ng langit at lupa sa aking natuklasan sa aking asawa. Hindi ko siya mapigilan sa gusto niya, kaya nagtitiis na lamang ako. Sana darating ang panahon na magbago siya para sa aming anak. Hanggang dito na lamang. Nagpapasalamat, Melanie. At diyan na po nagtatapos, mga kaibigan, ang liham kasaysayan na pinadala ni Melanie. At naway, kinapulutan ninyo ng aral sa buhay ang kanyang kasaysayan. Muli po, mga kaibigan, kami po ay nag-aanyaya sa inyo na muli po ninyong abangan at pakinggan ang aming bagong isasadula. Dito pa rin sa ating dula. Love and
Memories. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Nanola, Susan Malikdem, Robert de Guzman, Yehuda Ismael, Eva Alcoriza, Jun Cabato, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika ni Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert de Guzman. Mula sa panulat at direksyon ni Ami Diaz. Love and Memories. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines.